Ka-Express, bago pa man magsimula ang Asia Cup sa August 5 sa Jeddah, ang Gilas Pilipinas ang pinakaunang nag-ensayo sa buong qualified field ng 16 countries. Isang malinaw na pahayag na seryoso na si Coach Tim Cone at naka-full throttle na ang build-up ng ating kupunan. Ayon sa official schedule ni Coach Tim, magsimula agad ang Monday camp ng Gilas na pinanong sa late June, pero inumpisahan ito sa July 7 upang makamit ang target na 18 practices kasama na ang friendlies bago ang Asia Cup. Habang ang ibang teams ay una munang nag-focus sa domestic leagues o exhibition games, si Coach Tim ay nagpatupad ng structured plan. Una, ang mandatory sessions na naka-touchdown na sa upper deck gym. Ang mensahe, wala ng atrasan, walang palusot. Ngayon, talakayin natin ang konteksto ng Gilas build-up. Mula nung nag-qualify ang 16 national teams kabilang ang Australia, China, Iran, Japan, Korea, New Zealand at Lebanon. Konti lamang sa kanila ang nakapagsimula ng matinding training camp ng ganon kaaga. At base sa available reporting, walang ibang kumikilos ng mas maaga kesa sa Gilas sa pagbuo ng consistent, coach-driven system. Kaya nga mabilis nag-viral ang balita na Gilas ginulat ang Asia. Dahil habang ang iba ay nagmamodelo pa ng programa, ang Gilas ay nagpatakbo na ng live unit ready to be battle-tested. Naka-line up na ang Gilas para sa Monday practices at pre-camp exercises. Maari namang mag-exhibit ang ibang teams gaya ng Australia na nakatakda ang tune-ups sa Gold Coast sa early July. Pero sila ay exhibition games kontra collegiate teams, hindi full cup na mandatory para sa Asia Cup. Malayo rito ang consistency ni Gilas coach Tim Cone. Hindi lang ito pagkukunwari ng early start, ito ay malinaw na strategic gap, isang advantage na hindi nakikita sa analysis base sa raw talent lang. Ang pagkapanalo sa Asia Cup ay hindi lang depende sa kung sino ang kalahok, kundi sa kung sino ang natuto ng sabay-sabay bilang isang team. At doon nakauna ang Pilipinas, July 7, mandatory practice ng Gilas, halos isang buwan bago tumunok ang official opening. Sa loob ng first day lang, ramdam na ang intensity, may defensive review, advanced offense on-court installs, trimming of rotations. Ito na ang default ng Coach Cone system kung saan bawat Monday ay hindi baseball bash kundi full execution day. Ka-Express, upang makita talaga ang impact ng Gilas na unang nagsimula ng camp, kailangan nating suriin kung saan na ang ibang top teams. Base sa available data, Qatar actively trained June 18 to July 3 in Turkey, moved into domestic camp in Doha, July 8 to 14, then another camp in South Korea, July 16 to 21, plus a friendly tournament on July 25 to August 1. Australia and New Zealand are holding junior camps in June, but men's senior boomers at most engage in trans-Tasman scrimmages in early May. Wala pang official full senior camp for Asia Cup. Team China and Lebanon have been quiet publicly. No more early camps reported. Other teams like Japan, Korea, Iran have yet to announce full court senior sessions aside from domestic league scrimmages and youth outreach camps. So ang ibig sabihin, malinaw, Gilas Pilipinas ang unang senior national team sa Asia-Oceania. Nasidhi ang insya ng reaction at pumunta agad sa focus camp. Kahit Qatar na nagkaroon ng camp noong late June, ginamit nila ito bilang lead-up para sa June-July competition cycle. Samantala ang Gilas, pinili ni Coach Tim na magtayo ng structure muna na bansa mismo, Monday sessions, Clark Camp at future friendlies, at hindi naghintay ng overseas adjustments. Ang first mover advantage na ito ay hindi basta hype. Sino man sa ibang teams na mag-start ng seryosong camp sa huli o depende sa domestic league schedule, ay likely magmi-miss ng isang linggo o dalawang sessions. At kung ang Gilas ay consistent sa July Mondays, magkaroon sila ng extra 3 to 4 sessions ahead of Asia Cup. Sa mundo ng system-based basketball, lalo na sa triangle offense ni Coach Tim, bawat sessions equals higher theory integration plus instinctive execution. At ngayong nakikita natin ang forma ng session, may offensive installs na agad, off-ball cuts, spacing, peak setups, may defensive breakdowns, at pinaka-importante, may stress testing, where coaches simulate real game pressure kahit scrimmage lang. Ito na ang foreman ng world-class team at nasa Gilas na ito. Well, kung titingnan natin ang ibang qualified teams, sila ay nasa yugto pa rin ng assembling. Qatar halimbawa, may overseas block pero hindi continuous Monday sessions. Australia at China, focus on domestic leagues muna.
Kaya't kapag dumating ang Asia Cup, ang talent pools nila ay maaaring hindi pa cohesive team. Samantala ang Gilas, may built-in dynamics na malalim kahit wala pa ang lahat ng superstar. So ka-Express, kung susumahin ang lahat, ang unang hakbang na Gilas sa pagsisimula ng training camp ay hindi lang simpleng head start. Isa itong strategic statement sa FIBA Asia Cup kung saan ang bawat team ay lumalaban para sa continental supremacy. Ang pagkakaroon ng full-month tactical preparation ay maaaring magbunga ng isang bagay na matagal nang hindi naaabot ng Pilipinas, gold. Pero paano ba talaga ito magta-translate sa posibleng resulta? Unang-una, Coach Tim is building a system team, not a talent-only team. Ang mga programang tulad ng Australia at China ay kilalang malalim sa individual talent pero hindi pa laging cohesive sa limited prep time. Samantala ang Gilas, sa pamamagitan ng structured Monday sessions at follow-up minicamps, ay nagkakatawanan ng offensive at defensive philosophy ni Coach Tim. Tandaan natin ka-Express sa basketball, hindi lang kung sino ang pinakamagaling, kundi kung sino ang pinaka-organisado. At ito ang naging sekreto ng Japan sa World Cup at ito rin ang maaring sandata ng Gilas ngayong Asia Cup. Mas maagang preparations, mas malinaw na roles, mas final na rotation, at mas internalized na system, hindi mo makukuha yan kung late ka nag-camp. Sa unang linggo pa lang, kahit absent sina Justin Brownlee, AJ Edo, Kevin Cambao at Carl Tamayo, ramdam na ang seriousness ng coaching staff. Hindi nila tinitigil ang ensayo kahit hindi pa kompleto ang roster. At ang mensahe, walang palusot, walang hintayan. Ang system ay dapat umandar kahit sinong player ang andon, a hallmark of mature team culture. At kung si Kai Soto ay dumating on time sa susunod na mga sessions, mas lalakas pa ang posibilidad na makabuo si Coach Tim ng high IQ, tall, disciplined team, isang dangerous combination sa Asia Cup. Tandaan natin, may mga bansang malakas sa athleticism, may ibang malakas sa shooting. Pero kapag nabuo ng Pilipinas, ang tamang halo ng experience, basketball IQ at continuity, kaya nating bumangga kahit pa sa Australia. And now, the million peso question, kaya bang talunin ng Gilas ang Australia at China? Sa papel, mahirap, pero a real world basketball, ang team na mas handa ang sistema, mas malaki ang chance ng manalo. If Australia sends younger, less prepared squad, or China comes in cold, at ang Pilipinas ay gising na sa sistema ni Coach Tim for over a month, then yes, very realistic na makapasok tayo sa finals. At pagdating sa championship game, hindi na rawit-dawit yan, execution at rhythm ang magpapasya. At sa rhythm, Gilas is ahead of everyone right now. At kung titingnan mo ka-Express, kung may silbi ba ang early camp nito, ang sagot ay simple, ito ang pwedeng magpanalo ng gold. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.